Hello mga ka-viewers, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Kois Repair and Tutorial. So yan, meron naman tayong i-repair ngayon. Ayan, so ito po i-repair ko ngayon mga ka-viewers. Ito po ay isang stand pan, yan po. At yung kanyang brand ay yan, At Home. Yan, At Home. Yan, so brand niya mga ka-viewers ay At Home. Yan po, so sabi ng may-ari nito mga ka-viewers ay ito po daw ay walang power. Yan, hindi gumagana. So nung nakita ko dito, oh, yan, napakadumi niya. Napakadumi sila. Yan. Walang linis. So, tingin ko ito yung nag-stack up. So, try natin siyang sungkitin mga kabers kung malambot ba siya o matigas. Ayun, malambot, maganit siya malambot. Malambot naman. Maganit siya mga kabers, yan, oh. Halos hindi makaikot. Yan, oh. So, kaya siguro ay hindi walang power. So nga pala, bago pa talaga natin ito i-try natin siyang i-test sa tester. Yan, so yan, bago pa tayo mag-test sa tester. Yan, sa mga bago pa lang dyan sa aking YouTube channel, yan, huwag niyo pong kalimutang mag-like, yan, at i-share yung ating video. At higit sa lahat, paki-subscribe ng aking channel mga ka-viewers. Yan. At pakipindot na rin dyan yung bell button at pakilagay sa all para kayo po ay notify sa mga video tuwing ako'y mag-upload. Ayun, so may nagpasaos pa talaga. Huwag na. Yan, ito ang tester mga kabis, oh. Yan, so try natin siyang try natin i-test yung resistance. So tinanggal ko pa yung handle. Isahuli ko muna ulit. Ayun. So yan, oh, zero siya mga kabis, oh. Walang na reading. Yan, oh, iikutin ko ulit. Hindi ata makita yung baba ko muna. Ayan. Yan, oh. Wala, oh. Yan, wala. Yan, wala. So zero reading. Sa tingin ko, inatuluyan na ang nito. Natuluyan na yung kanyang pinaka thermal fuse, kaya siguro wala ng power. Dahil sa nag-stack up, uminit at yun, sira yung kanyang thermal fuse. Siya, open natin ito mga ka-viewers. Ang ingay ng motor, ah. Yan mga ka-viewers. Yan. Agoy. Na-repair na pala ito. Dahil nakita nyo. Ayan, makita. Yan. Oh, mayroon ng electrical tape. Ayan, oh. So, mayroon ng electrical tape. Siguro may naka-repair na nito. Siyempre, may electrical tape, eh. Yan. May nagpa-sounds pa talaga. Kagwang na. Ayan, so kunin na natin tong kanyang pinaka-screen mga ka-viewers. Ito din. Dahil wala naman siyang power. Pagkatapos natin i-test din natin tong pakita ko sa inyo ngayon kung paano pag ganitong klaseng design na electric pan, nandito yung pihitan. So madali lang yan mga ka-viewers. May ititest tayo dyan para ma-declare talaga natin na sira yung kanyang thermal fuse at buo pa yung motor. Ayan, so try natin siya. Yan, pati ito. Tanggalin natin ito mga ka-viewers. Dalawa na lang ang nakalagay dito, eh. Dalawang screw na lang. Dahil yung isang screw ay hindi sinauli nang nag-repair nito. Yun, nakuhulog pa. Dalawang screw, ah. So yun. Yan, sumaya ko na lang yung hanapin. Pagbuwang na. Wala ata tumalasik. So dyan lang yan. So dahil ito na, yan, technique dyan mga ka-viewers ay kailangan nating mag-tester ulit sa kanyang common. Yan, dahil dito lang naman yung kitang-kita na kaagad. So yung common nito ay ito ata, eh. So na yun. Ito yung common. Ito nakabalot. Yan. So common nito ay kulay red. Yan. Dahil brand nito ay MSE or yung At Home. Sa MSE din yan, yung At Home.
at home as at MSE. Yan. Okay, ulog na yung ano ko, nagluwag na. Yun. Yan. So, yan. Try natin siyang itis mga ka-viewers. Kunin natin itong kulay. Ito, yung kulay red ba to o kulay pink? Yung kaiwan. Iba yung kanyang kulay ah. Yan, dito tayo. So, wala tayong nare-reading. Dito. Wala din. Yan o, wala din siya. O, wala. Yan o. Dito tayo. Yan, wala. Sa white, wala. Saka, yan. Din isa. Ground. Wala din mga viewers. So, wala talaga. Pero pag dito tayo dumirito sa pinaka-speed, yung wire ng speed, tingin ko mayroon ito pag buo yung motor. Pero pag sira yung motor, wala tong reading. Yan, tanggalin mo muna pala tong ano, itong kanyang pinaka screw sa switch. Yan. Yan mga viewers. Yun. So, tanggalin na natin. Saka wala na. So, ito na siya oh. Ito na siya mga ka-viewers, ito na. So, ito tong ititest natin. Ito yung ititest natin. Sinasabi ko kanina na test natin yan. Yan, klaro yung ano. Tapos, ito tayo sa kanyang speed mag-test. Sa, ano, sa 1, 2, 3. Ito tayo sa brown. Taktay, wala mga viewers. Tingin ko, motor ang problema nito ah. Di pala, mali. Sorry. Mali pala. Yung natis ko pala ay yung sa line 2. Pagwang na. Ayan, dito tayo sa white tsaka black. Ayan, meron tayo nire-ring na 61. Kita. Ayan. Ayun. So, white at saka black. Ayan o. 61 ohms mga ka-viewers. Ayan, dito tayo sa white at saka blue. Ayun. 156 ohms. At saka black at saka blue. Ayan o. 95. So, ibig sabihin, fuse talaga ang nagka-problema mga ka-viewers. So, sa tingin ko, nagka-problema yung fuse dahil nag-stack up to. At kung nag-stack up siya dahil, mali pa yung ano. Nag-stack up ito, so may tendency na sira din yung ano niya, bushing or shafting. Ayun, matigas oh. Halos hindi maikot. So, naikot pa yung kanina dahil may LC. Ngayon wala na, hindi na maikot mga ka-viewers, ang tigas. So, yan. I-open ko muna ito mga ka-viewers ha. At di ko napakita ang pag-open itong 4 na screw. Madali lang naman yan. I-open kung hindi matigas. Pag matigas na, yan lang. So yan, balikan ko na lang kayo pag matapos ko itong ma-open mga ka-viewers. Ayan, stay tuned na ulit mga ka-viewers. Yan. So, natanggal ko na mga ka-viewers oh. Nahiwalay ko na yung kanyang cover. Yan. So, nakita ko dito mga ka-viewers ay, you know, matigas ito. Yan oh. So, yan. Dito naman ay buong, wala naman siyang gas-gas mga ka-viewers oh. Wala naman siyang groove. Yan. Wala siyang groove mga ka-viewers. Ito namang isa. Ito ang yan o. Yan o. Umitim siya. Yan o. Yan o, umitim. Pero wala din siyang groove. So yan po ang dahilan siguro na nasira yung fuse nito. Dahil ito ay nag-stack up. Yan. Tanggalin ko itong kanyang C-clip. Yan. Tanggal na. So, pag kayo po mag-repair mga kabisa, kailangan nyo pong lihain ito kasi pag sakaling buo pa yung bushing ng inyong electric pan at hinatak nyo, hindi nyo muna niliha, so maaaring tuluyan nang masira yung pinaka-bushing dahil po sa hinatak nyo na siya kaagad at hindi nyo niliha. Kaya kailangan nyo ng liha mga ka-viewers. Kailangan nyo siyang iliha. So, kabisa, gawa muna ako ng tawag dyan yung liha ko. Yan. So, kailangan natin siyang lihain para safety yung ating ano, hindi tawag dyan, hindi na kahit kasi hindi pa sira yung bushing, so para hindi siya tuluyang masira, kailangan natin itong lihain. Yan, sa tingin kay buo pa yung bushing niya eh.
nag-stock up lang at yun po ang dahilan na nasira yung pinaka thermal fuse natin or thermal fuse nito dahil ito po ay nag-stock up. Nakita nyo naman na hirap siyang ikutin. Ayan. Ayan mga ka-viewers. Tapos dandahanin na siya pag hila. Muna patakan muna natin ng oil para yun. So itong oil ko ginamit mga ka-viewers, kung sakaling kayo ay wala ng oil na pang electric pan talaga, kasi ang ginagamit ko naman ay hindi naman ako bumibili ng oil na yung ganitong klaseng oil. Ito ay nabili ko, matagal na ko na itong nabili kasi nag-try ako. Ang brand naman ito ay 4-in-1. Yan, 4-in-1. So nung naubos na, hindi na ako bumili ng oil na ganito. Ang ginagamit ko, yung bumibili ako yung panggamit sa motor, yung pang-change oil. Dahil malapot yun ang pinaka-the best. Kaso wala naman akong stock. So ang ginawa ko ngayon ay ito, wala na akong oil So ginagamit ko yung binibenta na oil, yung oil na pangluto. Yan, kung sakaling wala kayong oil sa bahay, yung oil ng motor o yung sa mga makina, so pwede naman itong oil na pangluto mga ka-viewers. Yan. So pwede yan mga ka-viewers. Oil lang din naman yan Nga lang, hindi siya katulad ng oil na yung pareho sa pang-change oil ng motor na matagal maubos dahil itong siya ay malugnaw. Yan po. Yan. Siya, madali siyang maubos, hindi pareho nung ginagamit sa motor. Matagal yun matuyo. Yun ang pinakadabis gamitin mga ka-viewers. Yan. Yan, tatakal ko na ito ng oil mga ka-viewers at lininisan ko. Dahil siya medyo tawag dyan, madumi. Kaya kailangan siyang linisan mga ka-viewers. So kailangan natin ito siyang linisan muna. Ito linisan natin dahil dito nag-stock up. So linisan natin yan. Pati yung shafting niya mga ka-viewers, linisan din natin ito. So wala naman siyang groove. Ay mayroon para mga ka-viewers. Yan mayroon siyang groove mga ka-viewers. Akala ko wala, so mayroon na pala Yan Yan. Nakita nyo? Groove na yan groove groove siya. So mayroon ng groove. So pag ganito, dapat napalitan natin ito ng bushing. Itong kanyang bushing, palitan natin yan mga ka-viewers para sigurado tayo. Itong sa likuran, so buo pa yan dahil kung nakita nyo dito, ito, wala pang groove mga ka-viewers. Yan, wala pang groove. So yung sa unahan lang yung ating palitan. Yan. So lilinisan ko sana siya. Nga lang, nakita ko na may problema na yung pinaka bushing. Kaya pag ganon, yan, kailangan natin yung baklasin mga ka-viewers. At palitan natin ng bagong bushing para hindi tayo mabakjaban. At para yung gawa natin ay matagal masira. Yun. At kung gusto nyo, pwede nyo din palitan yung sa likuran. Pero para sa akin, buo pa naman yung sa likuran. So hindi ko na lang siya pinalitan mga ka-viewers. Ito lang muna. Pagtanggal ito, ganun nyo lang, ipasok nyo lang yung plus screw, sabay ikot. Ganun yan tanggal na siya mga ka-viewers. Yan. So lagay ko na dito yung kanyang pinaka lock. Ayun. So ito yung kanyang foam, buo pa yung foam. Yan, buo pa yung foam, original. Ang sa ganito kasi ang mga foam na ginagamit ito ay original katulad ng bagong labas ngayon. Ito, na to medyo old model na din to, unang labas sa MSA. Yan. Yan, kagwang na, pa talaga yung niya. Nakagwang na tong nagpa-sounds nilakasan pa talaga yung kanyang sounds. Kagwang na. Yan, iano natin siya kasi nabent yung lock mga ka-viewers. Itong flower lock na to. Kaya ganoon natin siya para pag sa uli natin ay hindi maluwag yung bushing, matigas siya pag nakaganon yan. So dyan lang yan mga ka-viewers. At tanggal natin itong sira ng bushing na to. Yan So ito po yung sirang bushing mga ka-viewers. Yan. So
So palitan natin to para sigurado. Yan. So ito yung pagpalit ko mga kabiyers. Meron ako dito. Yan. So meron ako ditong bushing. Ito. Yan o. Yan o. So ano pa talaga. Mga kabiyers o. Hindi kita. Ayan. Kung bago yan mga kabiyers. Madumi lang dito sa ano eh. Yan o. Bago yan mga kabiyers ha. Baka isipin nyo na hindi bago yung aking mga bushing. Bago yan mga kabiyers. Dahil galing pa yan sa online. Nabili ko. Yan. So ito ilagay natin dito mga kabiyers. Itong bushing na to. Ano natin siya ganun. Tapos yung foam niya. Ipasok din natin mga kabiyers sa ilalim. Ito. Huwag natin kalimutan ito dahil ito ang nagbibigay din ng buhay ng electric pan. Isa rin to sa nagbibigay na haba ang buhay ng electric pan. Kasi pag walang foam, nako, may tendency na mag-stack up yan uli mga viewers. Dahil wala na siyang, pag once po nilagay nyo ng oil at walang foam yung electric pan, itong dito wala ng foam, so maaaring yung oil na lagay dito ay lalabas uli. Dahil walang ma-stackan. Dahil wala ng foam. So importante din ang foam mga viewers sa ating electric pan. Yan. Yan, bago ko shortcut yan. At ako naman mga viewers ay hindi ko na ilagyan ng fuse yan. Shortcut ko yan. Yan. At ako po ay humingi ng pamanin sa mga bago lang dito sa aking channel. Ako po ay hindi din naglalagay ng thermal fuse. Yan. Yan. Pero depende pa rin sa inyo mga viewers kung gagayahin nyo po ito yung aking diskarte. So depende din sa inyo kung gusto nyo yan. Kung release natin yung ano. So depende din sa inyo mga viewers kung gusto nyo tawag dyan. Nakalimutan ko na yung aking sasabihin na kagwang pasounds. So depende na sa inyo mga viewers. Pero sa akin dapat talaga pulido yung gawa natin. Yan. Yan. So para sa akin naman, kung sa tingin nyo gusto nyo nang lagyan ng thermal fuse, wala namang problema yan mga viewers. Yung purpose naman talaga sa thermal fuse ay nagpro-protect yan kung sakaling iinit yung ating electric pan. Nga lang, sa mga bagong labas ngayon na mga thermal fuse ay hindi na siya gaano ka-accurate. So yung minsan, nasunog na yung electric pan, hindi pa nag-protect yung ating thermal fuse. Yan. Marami akong na-repair na sira na yung motor ng electric pan. So buo pa rin yung thermal fuse. Nag-overheat na yung electric pan, buo pa rin yung thermal fuse. Kaya nasabi ko na minsan ang thermal fuse ay mayroon din factory defect. Hindi siya gumagana ng maayos, ng maigi. Yun nga sinabi ko, sunog na yung electric pan, hindi pa nag-trip off, hindi pa siya nag-cut off, kaya nagiging ano siya, useless. Dahil hindi siya tawag dyan. Yun. Masuk ka agad kagwang na. Kagwang na. Pinapano pa ng may-ari pinapalakasan pa yung kanyang yung pa-sounds. Patay ako nito. Baka ma-copyright ako mga ka-viewers nito. Iwan ko na lang tong video na to, ma-copyright to. Yan. Tapos ganoon natin ito mga ka-viewers. Ayun. Yun. Pati ito isa. Yun. Ayun. Para kasi mga ka-viewers. Nako. Yun.
Yan, lagyan natin uli ng ano mga kabiyers, ng oil. Yun. Tapos, dahil tapos na yan, itong likuran, ayan. Yan naman natin sa mga kabiyers. Bago natin buhusan ng oil, natin mo ng linisan. Yan. Gamit itong ano to. Ito, yung paggamit ko tissue, naubusan ako ng ano eh. Naubos yung aking, ang tawag doon. So ito na ng tissue yung gagamitin ko mga kabiyers na panglinis sa likod. Ipasok ko lang to at ikot-ikutin para matanggal yung ano dyan, namumuong dumi or ano, alikabok na nahaluan ng oil. Ano? Kaya hindi na ito napasok ka. Yan. Tapos sabay natin ikutin mga ka-viewers para matanggal yung dumidikit sa pinaka-bushing. Yan o. Kaya ako ay humingi ng pasensya dyan sa mga bago pa lang dito sa aking channel. Dahil ako po talaga ay hindi na rin naglagay ng, pero dati mga kabisa, dati naglagay ako ng thermal fuse. Pero hanggang sa katagalan, hindi na ako naglalagay kasi nagtaka ako ng mga nire-repair ko, sunog na yung pinaka motor, buo pa yung kanyang thermal fuse. Yan, yung iba naman nag-overheat. So sunog na yung pinaka cable tie, naputol na. Yan. At iba ng kulay ng motor dahil sa overheat. Pero andun pa rin yung thermal fuse, hindi nagpro-protect mga viewers.
Kaya sabi ko na hindi na ako maglagay ng thermal fuse dahil useless lang naman maglagay ako. Tapos baka rin yung thermal fuse na ano ko ay ano din, may factory defect. Kaya sabi ko ayaw na, hindi na ako maglagay ng thermal. Yan, pero depende pa rin sa inyo mga kabiyers kung gagayahin nyo itong aking ginagawa. Pwede naman kung ano sa tingin nyo, pwede nyo rin ano tawag dyan. Saan ito? Pwede nyo dyan lagyan ng thermal fuse mga kabiyers. Yan. Yan, i-open ko lang tong yan. Kasi dito yung fuse eh. Dito yung thermal fuse mga viewers. Kaya in-open ko muna yung pinaka ano niya. Itong parang mylar. Yan. Mylar tawag dyan. Yung parang sinkable tube at itong puti. May yung tawag dito. Yan. Yan, yan o. Yan o, yung puti na yan. Yan po ang thermal fuse mga kabisa. So, jumperan ko muna yan. Yan, jumperan ko muna. Kuha ko ng wire at i-jumper ko dyan para magkaroon ng contact yan. Hindi ko na maipakita sa inyo mga kabisa pag jumper dyan. Madali lang naman yan. Soldahin nyo lang dito. Yan, soldahin lang. Lagyan ng wire na manipis. Yan. So, okay na yan siya. Yan, stay tuned na ulit mga kabisa. Pakita ko na sa inyo pag na-jumperan ko na yan, pag nasolda ko na. So, yan mga kabibers. Kung nakita nyo yan, oh. Yan, oh. Lalagyan ko na po siya ng jumper, yung pinaka-fuse natin, oh. End to end. Yan, oh. Meron na yung jumper. Yan, oh. Yan, oh. Yan, nakita nyo? Yan, oh. Yung parang buhok, oh. Yan, oh. Wire yan na maliit mga kabibers. Galing din sa wire ng electric pan. Inuha ko. Isa lang yun mga kabibers. Ginamper ko dyan. Dahil ito ay fuse din to. Kung sakaling may magproblema dyan, so mapaputol din ito. Yan. So yan po ang purpose ng mga viewers. So yan. Ngayon dahil nalagyan ko na ng fuse, na-jumpera na yan, mag-try tayong mag-test mga viewers. Sira. O yan mga viewers. So try tayong mag-test mga viewers. Yan. Tester ko. Yan o. So yan. Try natin yan o mga viewers. Yan. Try tayong mag-test kung mayroon na itong resistance. Yan o. Yan. So ngayon, ikutin natin itong kanyang ito. Ay, hindi pa na-connect. Kagwang na. Yan. I-connect ko muna yung pinaka-common mga viewers ha. Dahil pag hindi na-connect yan, hindi magre-reading yan. Dahil tinanggal ko yung sa common. Yan, nakakunik na yung common. Ngayon magtitest tayo ng resistance. Kung may reading na yan mga ka-viewers. Yan, so ikutin ko dito ha. Kabisa. Dahil naka-off yan eh. Yan. Yan oh. Oh, wala pa rin. Anong nangyari ah? Wala pa rin siya. Yan, meron na mga kabisa. Yan o. Ito ha. Yan. Kung nakita nyo, meron tayong nare-read na 692 ohms. Yan o. O, diba? Naka-read tayo ng 690. Yan o, 690 ohms. So, good na mga ka-viewers. Yan. So, ikutin ko siya uli. Yan. Yan, hindi. Yan ko muna. Ayan o, 600... Yan o, 662 ohms. Medyo ano din yung kanyang switch. Yan. Yan. Matigas yung kanyang switch. So yan, importante. Meron na tayong na reading mga viewers. Ayan, okay na yan siya. So yan. I-assemble ko muna yan mga viewers. At yan, bago pa tayo mag-assemble, so shout out pala sa inyo mga viewers, sa mga palaging nanonood sa aking mga upload.
sa mga sumusuporta sa aking aking channel. Yan, mega shoutout sa inyong mga ka-viewers. Lalo na sila si Sir John Santiano, mega shoutout po. Sir John Santiano. Ayan. Sir Alex Paroni, Sir Florindo Isidro, Sir John Mercado Jr., Sir Manuel Mahadukon. Ayan. Mega shoutout po Sir Manuel Mahadukon. Sir Ferdinand Lopez, ayan, at saka inyong anak na Celia Moxie Lopez, at yan, sa inyong pamilya. Yan, mega shoutout po Sir. Sir Ferdinand Lopez, at ganoon rin ka Sir Edgardo Jr. Dato Talavera. Ayan, mega shoutout po Sir. Sir Edgardo Jr. Dato Talavera. Sir Edgar Macam. Ayan, mega shoutout po Sir. Sir Edgar Macam. Sir Raymond Rinaldo Macasiano ng Jimmy Cavite. Sir Vicente Bibuso Bandiquillo. Ayan, mega shoutout po Sir. Sir Briljan Calderon. Ayan, Ferdy Ronquillo. Sir Emerald Quillosa. Sir Cesar Prestado. Sir Anastasio Certisa. Ayan, mega shoutout po sa inyo mga Sir. Sir Anastasio Certisa. Sir Darmin. Ayan, mega shoutout po. Sir Joel Renz Balieros. Sir Raquel Dagawin. Ayan. Ma'am, Sir naman. Raquel Dagawin. Ayan. Si Sir Chris Legitimas. Ayan. Mega shoutout po Sir. Sir Chris Legitimas. Salamat po sa inyong palaging panonood sa aking upload na video. At ganoon na rin sa aking mga kapwa vloggers. Ayan. So, yan. Mega shoutout po mga idol, mga master. Ayan. Mega shoutout po Andy Tech, Andy Rabino TV Tech, Inting Butingting. Ayan. Mega shoutout po idol. Andy Rabino to, Maya Vlogs, Tail Teacher, West Jojo Tech, Ricardo Bernardo, Fix and Review, Yoda Tech TV, John P. Technician, Rodolph Oy Studio or Tech TV Official, Yoyong's Repair and Tutorial, White Perry, Porsche TV, Bullet Train Channel, Jimenez Iban Vlog, Pilam Country Living, GOG's TV, GAG Channel, Soktek TV, Kiri Mendoza Vlogger, Nelt Vlog, Edstech TV, GFC TV, Sir Idol Guido Florence Jr. Halin or Ballpen Teacher Vlogger ng Quezon City. Yan, mega shoutout po Sir. Lynn Abalye Lifestyle, Cebuanang Amaw, Diyos Electrical Vlogs, Rod Choi Fishing Adventure, Mercy Werham, Amigos Amigas, Jan Ingracia, Jonah Incabo, Leotech, DJS Channel, Tiger Seed TV, Indite Test TV, Lex TV Official, Jeros Flores Mix Vlog, The Bolton Channel, Sir Lawin, Dindens TV Vlog, Naanatanan TV, Maskarang Vlogger, Reyna Vlog, Marco Francis 713 Mix Vlog, Foodie Expert, Eileen Store, yan po, AQC TV, Kisnil Channel, 3M Vlog, Jinky Inok Vlog, Anonymous, GWG Ward, Bitoy Malana, Darwin Tech, yan, mega shoutout po Master, Darwin Tech, Farmer Boy TV, Roger Cedric, DJ Disco Hunter, Epras View, DJ Len Mix TV, yan, mega shoutout po idol, DJ Len Mix TV, Miss Jamie Baliena, mega shoutout po idol, Miss Jamie Baliena, DGM Mix Vlog, ayan, mega shoutout po idol, DGM Mix Vlog, Wellmas Music Vlog, Master Yudibus pa, Monarch Smart TV, Michael Jackson, PBG Blabber Pan, Kayari Vlogs, yan po, at si Burudot Channel, mega shoutout po idol, Burudot Channel, at si ano pa rin, si Idol Paulito TV Channel, ayan, mega shoutout po idol, Paulito TV Channel, yan po. At sino pa yung iba, si ano pala, Baybayon TV Mix Vlog, mega shoutout po idol, Baybayon TV Mix Vlog. Ayan, si Toyota MK4, ayan, Supra MK4 or Michael Jackson, ayan, mega shoutout po sa iyo idol. So ayan, tuloy tayo. Si ano pala, kaibigang Joss Electrical Vlog. So ayan, ngayon yung kanyang channel ay ano na, hindi na electrical, Joss Electronics Vlog na. So ayan, mega shoutout sa iyo kaibigan. So yan, so ito mga kapatid, dahil mayroon na itong reading, ito ay assemble ko muna. Yan, hindi ko na ipakita sa inyo kung pag-assemble nito, madali lang naman to, sa uli lang naman tong cover. Yan, pakita ko na sa inyo pag tapos na itong ma-assemble. So yan, stay tuned lang mga ka-viewers ha. Yan, balikan ko lang po kayo. So ayan mga ka-viewers, at ano na, so nagabihan tayo mga ka-viewers dahil blackout dito sa amin kanina. So kakabalik lang ng kuryente.
So, ayan. So, ititest natin mga viewers. Dahil na-assemble ko na. Yan, ako nakita nyo, na-assemble ko na siya. Yan. So, nagabihan tayo dahil blackout. At kakabalik lang ng kuryente. So, pasensya po. At yan. Yan, gumana na mga viewers, oh. Yan. So, okay na siya mga viewers. So ayan mga viewers, okay na yan. Ay, nagabihan tayo dahil blackout. So yan, so bago pa tayo magtapos yan mga viewers, so yan sa mayroon kayong nakuhang kunting idea pala. Ayan nga pala, hindi ko pala nasabi sa inyo. So yung ating na yung ating na napalitan dito ay ano lang, ito lang. Yan. Ito lang ano na to, itong mabadumi po yung kamay ko. Yan, ito lang bushing na to sa unahan. Dahil yung sa likuran ay buo pa. So ito lang po yung ating napalitan. At sa thermal fuse naman niya ay hindi ko na po ito nilagyan ng thermal fuse at binaypass ko na yan mga ka-viewers dahil sa akin ay panigurado lang dahil nung una ay ako naglagay ng thermal fuse back job at nag-cut off ulit yung thermal fuse. So wala namang rason dahil hindi naman stock up, may oil naman at pinilitan ko na ng ano yun, dalawang bushing pa na yung pinalit ko at yung kanyang kapasitor ay buo pa naman. So dahil 1.5 yun, 1.5 pa rin yung kapasitor, so buo pa. So nagtaka ako bakit nanggamit lang ng customer ng 2 weeks. So back job yun kasi binigay ko sa customer ay 1 month. Kaya covered siya sa ano, covered sa binigay kong warranty. Kaya sabi ko hindi na ako maglagay ng ng thermal fuse. So dahil doon, sabi ko wala namang problema yung electric fan dahil okay naman yung pagka-repair ko. Bagong bushing, okay ang shafting. Yan, at bago ko sinauli, nilagyan ko siya ng oil. Pero nagtaka ko bakit nasira yung thermal fuse na yung electric fan ay malakas naman. Yan. Kaya nag-start niyan mga kabersan, hindi na ako naglagay ng thermal fuse. Pero minsan kung nandito yung may-ari, so nagtanong yung may-ari, so minsan sinasabihan ko na, sir, hindi na ako naglagay ng thermal fuse pero gusto na may-ari ay ano daw, kung pwede lagyan ng thermal fuse. So sinusunod ko naman mga ka-viewers dahil siyempre sila ang may-ari, so sila ang gumagamit, so sila ang masusunod, kaya nilagyan ko ng thermal fuse. Pero yung hindi ko nilagyan ng thermal fuse, sinabi ko naman yan sa may-ari na ako ay hindi naglagay ng thermal fuse. Yan. At binaypass ko na. At ayan ay umuki naman yung may-ari. Nga lang, yung nangyari nung isa kong repair ay, ayun, nag-back job. Kaya, ang ginagawa ko nung una yun, nung matagal na yun mga ka-viewers, hindi pa ako vlogger, nung time na yun. So yan. So ngayon, sa ngayon, hindi na ako naglalagay ng ng thermal fuse. Pwera lang kung yung customer ay, minsan kasi dito yung mga customer ay inabangan lang hanggang matapos. So, yung iba may alam din konti. So nagtanong ay pwede ba daw bakit hindi ko nilagyan ng thermal fuse. So in-explain ko naman na ganun. So sabi nila pwede ba daw lagyan ng thermal fuse, mag-request. So sabi ko walang problema sir, lagyan natin ng thermal fuse. So yan. So ito mga kabisa, alam nito ng may-ari. Sinabihan ko naman na hindi ko na dahil ito ay walang power, sabi ko hindi na ako maglagay ng ng thermal fuse. Kung nakita nyo kanina ay binaypass ko sa ng maliit na hibla. So equivalent yun ng 2 ampere. So yun, may problema mga ka-viewers ay mapuputol din naman yun. At protection din yun mga ka-viewers. So yan. At hindi ko na laliman yung kasi yan. Yan po naman ay opinion ko lang din. So sa mga nanood dito, so kung kayo po ay mag-repair at gusto nyo din maglagay ng thermal fuse, kasi yun naman talaga ang proper, maglagay ng thermal fuse. Pero sa experience ko din na ilang beses na rin ako na gano'n, na bigla nung nasira yung thermal fuse at hindi naman nag-stack up. Yan, at yun, malakas naman ang ikot ng electric fan. Bakit nagaganon? So sabi ko baka sa thermal fuse may factory defect siguro, parang gano'n So yan mga ka-viewers. So hanggang dito na lang po yung video natin. So kung mayroon kayong nakuhang kunting idea mga ka-viewers, sana huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share at higit sa lahat paki-subscribe ng aking channel mga ka-viewers, Kois Repair and Tutorial. So yan, bye bye po tayo mga ka-viewers at kita tayo ulit sa aking next na mga video. So yan, bye bye po mga ka-viewers, bye bye.